Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Oh no, bulalas ni Kelly. Naalala niya ang anniversary nila ni Matt ng araw na iyon. Dali-daling kinuha niya ang cellphone at tinignan ng oras. 2:00 na ng hapon. Hindi kaya masyadong halataan na nakalimutan niya ang anniversary nila kung ngayon pa siya magpapadala ng text message dito. Bahala na, nag-type siya sa keypad. Happy anniversary. I prepared something special for the two of us. Daan ka sa apartment mamayang dinner. Napangiwi siya sa pagsisinungaling niya. Pero iyon lang ang naisip niyang paraan para hindi masyado maghinala si Matt na ngayon lang niya naalala ang okasyon sa araw na iyon. Masyado nang rocky ang relasyon nila para bigyan pa niya ito ng panibagong dahilan upang magalit sa kanya. Ipinadala niya ang mensahe dito. Tumingin siya kay Mrs. Bermudez sa kabilang mesa. Ito ang may-ari ng concept agency na pinagtatrabahuhan niya bilang sekretary. Mahigit 2 taon na siya sa naturang manpower agency. Nilapitan niya ito. Excuse me, ma'am. Ma'am, pwede ba ako mag-lunch break? Kanina pa nga kita pinagbe-break, pero mas pinili mong tapusin ang trabaho mo. Sige na, kumain ka na, Kelly. Iiling-iling na wika nito. Thank you, ma'am. Kinuha niya ang bag niya at nagmamadaling lumabas ng opisina. Sandali lang, pasigaw na sabi niya na makita nakabukas ang elevator. Tumakbo siya sa hallway. Dahil sa bilis ng pagtakbo niya, ay para siyang itinulda papasok sa loob ng elevator. Hindi kasi agad kumagat ang mga sapatos niya nang pumreno siya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita masubsob siya sa lalaki nasa loob. Oh no! Maagat ni tinaas nito ang mga kamay at hinawakan siya sa magkabilang balikat upang hindi sila mag-collide. Nakahinga siya ng maluwag, pero saglit lang iyon. Napansin kasi niya ang tatak ng white long sleeves na suot ng lalaki, Giorgio Armani. Imposible na itong elevator operator, gaya ng una niyang inakala. Nag-angat siya ng tingin. Lihim na napangiwi siya na makita ang mukha nito. Pasensya ka na, wika niya kay Monty. Kilala talaga niya ito. Hindi nga lang niya alam kung kilala rin siya nito. Nakita niya ito na nagdaang taon sa birthday celebration ng kaibigan at dating schoolmate niya noong college na si Mai. Pero hindi niya ito roon una na-meet. Doon lamang niya nalaman ang pangalan nito. Maraming beses na niya ito nakita dahil sa building din na iyon ito nag-opisina. Hindi ito isang ordinaryong empleyado. May-ari ito na isa sa mga company offices doon, ang Overview Incorporation. Siniguro muna nitong study na siya bago nito ibinaba mga kamay nito. Expressionless ang mukha nito nang pindutin ang close button ng elevator panel. Nairita yata siya sa akin. Pasensya ka na talaga sa kapalpakan ko. Paumanhin ulit niya. Hindi ito tumugon. Nakatingin lang ito sa indicator kung nasa ang floor na sila. Ang seryoso talaga. Ganoon na impresyon niya dito mula pa nang una niya itong makita sa office building na iyon. Napakaseryosong tao. Iyong tipo na kahit siguro batiin niya sa daan ay hindi ibabalik ang pagbati niya. Baka nga kunutan pa siya nito ng noo. Dahil nakatingala ito, ay ginamit niya iyong pagkakataon para pag-aralan ito. Matangkad ito. Nasa 5'11" siguro ang taas nito. Matikas ang pangangatawan nito, pero parang hindi nito utang iyon sa pag-gym, kundi sa ancestors nito. Pangahan ang mukha nito. His eyes were a shade of brown. His nose were perfectly pointed. Manipis ang mga labi nito. Moreno ito. Pumagi ang kulay ng balat nito sa kabuang utsura nito na lalaking lalaki. Para siyang natauhan ng bumukas ang elevator sa basement parking. Wala siyang sasakyan. Sa ground floor talaga siya pupunta, pero dahil masyado siyang naaliw sa kasama niya, ay nakalimutan niya yung pindutin ng button para sa ground floor. Naku, palpak ka na naman, Kelly. Lumingon sa kanya si Monty. Pakiramdam niya ay nagtataka ito kung bakit nakatayo lang siya roon. Napilitan siya lumabas ng elevator dahil nakakahiya kung malalaman ito hindi talaga doon ang punta niya. Pero anong gagawin niya roon? Ihintayin ko ritong boyfriend ko. Wika niya
dahil nakatingin pa rin ito sa kanya na parang nagsisimula na ito mawirdihan sa kanya. Para nga naman kasi siya natuklaw ng ahas. Para panindigan na sinabi ay naglakad siya. Ito man ay nagpatuloy sa paglapit sa puting Volvo SUV nito. Malaking sasakyan iyon, bagay na bagay dito. Inilabas niya ang cellphone niya. Naku, nag-text ang boyfriend ko. Hindi raw niya ako masusundo. Nagkunwari pa siya ng dismaya pero itinago ang cellphone niya. Pabalik na siya sa elevator na magsalita ito. Saan ka ba pupunta? Hindi siya makapaniwala na narinig niya ang boses nito. Ang akala kasi niya ay hindi ito nakikipag-usap sa mga taong hindi nito kilala. Hindi pa naman pala umaabot sa level na iyon ang kasupladahan nito. Sa abangan ng taxi, since hindi ako masusundo ng boyfriend ko, sa labas na lang ako mag-aabang ng taxi. Sumabay ka na sa akin. Nakanganga siya habang nakatingin dito at naghihintay na kumpirmahin ang narinig niya rito. But he just kept on staring at her. Tila wala itong balak ulitin ang sinabi. Tila sa pananaw nito ay napaka-estupido na ulitin ang kasasabi lang nito. No nonsense sa tao ang kaharap ko. Hindi dapat ako umakto na parang tanga at baka mairita na siya ng tuluyan sa akin. Thank you. Pumasok siya sa sasakyan nito. Isinara nito ang pinto bago ito umupo sa driver's seat. Inilibot niya ang paningin. Hindi ganoon ang sasakyan ni Matt o ng kahit sino kilala niya pero komportable sa kanya. Baka gusto ko lang ang model ng sasakyan niya. Baka kung bibili ako ng sasakyan ay ganitong model din ang bibilhin ko dahil ito ituturo sa akin ng unconscious mind ko na gusto ko. A Volvo. Ako nga pala si Kelly. Putol nito sa pagpapakilala niya. Kilala mo ko? Isasabay ba kita kung hindi tayo magkakilala? He was still on smiling, kaya ang naging dating sa kanya ay minasabi na naman siyang nonsense. Nilingon siya nito nang buhayin nito ang makina ng sasakyan. Friend ka na fiancé ng best friend ko. Nagulat lang ako na natatandaan mo palang mukha at pangalan ko. Kapag kasi nagkakasalubong tayo, parang hindi naman. What do you want me to do? Say hi? Pinaandar na nito ang sasakyan. Ang sungit naman nito. Well, bakit hindi, diba? Would you like that if I say hi to you? Parang nais niyang bawian ang pagiging friendly nito nang muli siya nitong tignan. Wala siya nakitang kasungitan sa mga mata o mukha nito. Tila talaga hindi lang nito alam kung babatiin siya nito o hindi tuwing nakakasalubong sila sa office. Baka naman, katulad niya ay naisip lang nito na baka hindi niya ito natatandaan. Oo naman, tugon niya. Ang tagal ko na kasing curious kung bakit hindi ka namamansin. Namangha siya nang sumili ang bahagyang ngiti sa mga labi nito. It was just a half smile and yet, parang iyon ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Nakakaalangan kang istorbohin, parang palagi kang busy at nagmamadali. Iyon ba? Ganoon lang talaga ako. Kapag may gusto kong gawin, ang gusto ko ay magawa ko agad. Para hindi sayang ang oras. Nakarating sila sa hintayan ng taxi. Dito na ako bababa. Itinabi nito sa gilid ng daan ng sasakyan nito. Salamat ha, tinanggal niya ang seatbelt. Do you still remember my name? Oo naman, Monty Alegria. Tila pleased ito na alam niya ang buong pangalan nito. Ay sus, sino naman ang makakalimot sa pangalan na lalaking kasing hot nito? Biniyaran ni Kelly ang taxi driver na naghatid sa kanya sa Mega Mall. Hindi siya nagpunta roon para nang kumain ng lunch, kundi para bumili ng anniversary present ni kay Matt. Dumaratso siya sa shop na natitinda ng men's apparel. She bought a leather wallet. Praktikal na panregalo iyon dahil magagamit iyon ang kasintahan niya sa araw-araw. Nang mabili ang wallet ay lumabas ulit siya ng Mega Mall. Wala na siyang panahong kumain. Mamaya na lang siguro, isasabay niya sa pagbili ng pagkain ay ihahanda niya sa dinner for two na pinaplano niya sa apartment niya para sa kanila ni Matt. Wala na rin siyang panahon na magluto pa, kaya magte-take out na lang siya. Ang balak sana niya ay lumabas na opisina na eksaktong alas 5, pero may pinahabol na trabaho sa kanya si Mrs. Bermudez. 6:30 na siya nakaalis. Dumaan siya sa isang restaurant at umorder ng lahat ng paborito ng kanyang kasintahan. 7:30 na siya nakauwi sa apartment niya. Nagpasalamat siya na hindi pa nangungulot si Matt sa text. Ibig sabihin ay on the way pa lang ito. Siya ang madalas na malig sa kanilang dalawa dahil kapag may usapan sila ay nagkakataon na nagre-request sa kanya ang boss niya na mag-overtime at hindi naman niya mapahindian ito. Nag-shower muna siya ng mabilis at nagbihis. Hinayaan niya nakalugi ang buhok niya para matuyo. Inayos niya sa dining table ang mga pagkain binili niya. Sa sala niya hinintay ang pagdating ng kanyang kasintahan.
Binuksan niya ang TV para malibang siya. Isang series na mga lawyers and bida ang napili niyang panoorin. Nakakaaliw ang istorya niyon at napilitan ng dialogues ng mga characters kaya panandalian niya nakalimutan ng oras. Naalala lang ulit niya si Matt nang lumabas ang credit sa pinapanood niya. Bakit wala pa siya? Naisip niya baka ito naman ang nag-overtime. Baka expected na nito na malilate siya ng uwi kaya hindi muna ito nagpunta roon. Naghanap siya ng ibang mapapanood. Sumandal siya sa sofa, ilang sandali pa at nais na pumikit ng mga mata niya. She checked the time again. Mag-aalas 10 ng gabi. Bumalik siya sa kitchen. Umupo siya sa mesa at nangalumbaba. Malamig na at parang hindi na appetizing tingnan ang mga pagkain dahil kanina pa naka-expose ang mga iyon sa hangin. Hindi bale, iinit ko na lang mamaya sa microwave. Pero bakit parang sobrang tagal nang dumating ni Matt? Naalimpungatan si Kelly. Agad at tinignan niya ang oras. Nagpanik pa siya na makitang umaga na. Nakatulog siya sa mesa habang hinihintay si Matt. Hindi na talaga ito dumating. Bakit kaya? May nangyari ba dito? Kinuha niya sa sala ang cellphone niya. May isang text message siyang na-receive buhat dito. Don't bother anymore. I won't come. Tinignan niya kung anong oras ito pinadala ang message na iyon. 11:20 p.m. Na-traffic lang ba iyon sa network? Alas 2 pa nang i-text niya ito na nagdaang araw, kaya bakit pasado alas 11 na ito sasagot na hindi pa ito makakarating? It was not logical, pero para napaka-imposible rin na traffic ang mensaheng ito dahil hindi naman down ang system ng telecommunication network na nagdaang araw. Ngayon lang din nangyari na na-delay ang message nito. Ang isa pang tanong na pumasok sa isip niya, bakit hindi nakarating si Matt sa supposed celebration nila na anniversary nila? Wala ito ibinigay na eksplanasyon sa mensahe nito. Basta sinabi lang nito na huwag na siya mag-abala pa dahil hindi ito makakapunta sa apartment niya. Para malinawan ang mga tanong sa isip niya, ay tinawagan niya ito. Matagal bago ito sumagot. Hello Matt, nagising ba kita? Ano sa palagay mo? Iritado ang boses nito. Hindi na siya nanibago. Mainitin talagang ulo nito lately. Madalas siya nitong inaaway ngunit iniintindi niya ito. May rason ito para mang-away. Aminado siya may mga pagkukulang siya rito. Babawi ako, promise. Hindi nga lang niya alam kung kailan niya magagawa iyon. Ang nais kasi nito ay mag-resign na siya sa trabaho para magkaroon siya ng maraming time para dito. Hindi pa niya kayang gawin iyon sa ngayon. May pinag-iipunan pa siya kaya kailangan niya magtrabaho. Sorry, itatanong ko lang kung may nangyari sa'yo. Are you alright? Hindi ka kasi nakarating kagabi. Marahas sa bumuntong hininga ito. Wala. You're okay? I'm perfectly fine. Bakit pakiramdam niya ay may itinatago ito sa kanya kaya ayaw nitong sagutin ng diretsyo kung bakit hindi ito nakarating sa apartment niya na nagdaang gabi? Bakit? Nag-prepare ka ba? I prepared dinner. Lahat ng favorite mo inihanda ko and I bought something for you. I told you not to bother anymore. Late na kasi nakarating sa akin ang text mo. Na-delay yata. Hindi ito nagkomento tungkol doon. Ang ibig bang sabihin niyon ay hindi totoo na na-delay ang message nito. Talagang pasado alas 11 na ito nag-text para masiguro nito na nakapaghanda na siya at naghintay dito ng ilang oras. Pinapasakitan ba siya nito? Next time na lang tayo mag-celebrate. That is if you have the time. May kasamang parungit ng wika nito na wala na ito sa linya kapag kuwan. Bye, wika niya kahit alam niya na wala na siyang kausap. Kinagat niya iba mamlabi pagkatapos itago ang cellphone niya. Dalhin mo ito sa presidente ng overview sa 9th floor. Itinawag niyan tungkol dito. Yes ma'am, tugon ni Kelly. Sa iniuutos ni Mrs. Bermudez. Tinanggap niya iniabot nito envelope. Patalikod na siya na matigilan siya. Overview? Iyon ang company ni Monty. Ano po ang pangalan ng pagbibigyan ko nito ma'am? Mr. Alegre. Hindi pala siya nagkamali. Si Monty ang tinutukoy nito. Pero para talagang iniadya ng pagkakataon na magkita sila. Inisip pa naman niya na posible hindi presidente ang posisyon nito sa sarili nitong kumpanya. That he could be the general manager or CEO. Sa bagay, bakit ba ako mag-aalangan na makaharap ulit siya? Friends na kami. Well, sort of. Lumabas siya ng agency. Hindi na siya nag-elevator dahil mas malapit ang hagdan. Isang floor din lang ang layo ng office unit ng overview mula sa pinagtatrabahuhan niya. Na makarating siya sa 9th floor ay hinanap niya ang pakay.
3 corporate offices lamang ang sumasakop sa palapag na iyon ng gusali. Isang accounting firm, isang lending company at ang overview. Pinakamalaking sinasakop ng overview, 4 na units iyon na pinag-isa. Itinulak niyang glass door at pumasok sa loob. May puting cubicles doon, tanda na mas organized ang opisinang iyon. Ang agency kasi nila ay hindi ganoon ka-corporate tingnan, pero maliit na kumpanya lang naman kasi ang concept agency. Lumapit siya sa isang babae na nasa pinakamalapit na cubicle. "Excuse me, saan ko makikita ang presidente nyo? Taga-employment agency ako sa 8th floor. May pinakahatid ang boss ko kay Mr. Alegria. Pinaabangan ka ni Mr. Alegria. Puntahan mo na lang siya." "Thank you." Nagtungo siya sa direksyong itinuro ng kausap. Isa iyong area na naka-enclose ang glass walls. It was a private office, she assumed. Bagamat gawa sa salamin ay hindi makikita na sa loob niyon, kaya naaatin pa rin ang inaasam ng privacy ng taong pinag-opisina roon. Itinulak niya ang pinto at hinanap ng mga mata niya si Monty. Nakita niya ito sa harap ng built-in table. Ipinapatong nito roon ng cake na kukuha lamang nito mula sa maliit na fridge na katabi niyon. "Hello," bati niya rito bago tuluyang pumasok. "Good morning." Pinapunta ko ni Mrs. Bermudez. Hindi niya naiwas ang hagurin nito ng tingin mula ulo hanggang paa. She wasn't even sure if a committed woman like her had the right to admire his good looks, but it was impossible for a sane woman not to notice that physically he was perfect. "I know. Take a seat." Pagkaupo niya ay hinainan siya nito ng cake at juice. "Have a snack?" "Ah, salamat." Ipinabibigay ni Mrs. Bermudez. Iniabot niya rito ang envelope. Tapos nang sadya niya, pero nag-alangan siya na magpaalam dahil nagabala pa ito na ipaglabas siya ng pagkain. At saka parang rude naman kung tatanggihan niya ito. Kinuha niya ang tinidor at tinikman ang cake. "Masarap. Saan mo ito binili?" "I don't know. It's one of my employees who bought that for me. Itatanong ko sa kanya mamaya kung saan cake shop yan galing." Umupo ito sa harap niya at binuksan ang envelope. Nakita niya na ang laman pala niyon ay booklet ng concept agency. Pinasadahan nito iyon ang tingin. "Does your company hire competent and honest people?" "Oo naman. Binubusisi naming mabuting karakter ng mga aplikante na pupunta sa amin bago namin sila tanggapin at i-deploy." Natikilan siya. "Huwag mong sabihin ikaw konsidera mo na kunin ang services namin." "Yes, but I thought you already know about it. Kaya dumaratso na ako sa pag-interview sa'yo." Kinagat niya ang ibabang labi. Lagot siya. Feeling cozy pa naman siya dito at sa opisina nito. Iyon pala, ay potential client ito ng agency nila. Hindi ko alam. Sorry. Sorry seems to be a favorite word tuwing magkaharap tayo. Komento nito. Kasi naman, palagi na lang ako nakakagawa ng kapalpakan tuwing nagkikita tayo. No, you're just being you, and I have nothing against it. Pasensyoso pala ito. Kahit siya na sigurong pinakamali na nakilala nito, ay ayos lang iyon dito kahit paminsan ay ito nakakatanggap ng epekto ng mga pagkakamali na nagagawa niya. Hanggang saan mo kayang tanggapin ang pagkatao ko? Pero ano bang mga dumadaan sa isip niya? Wala na yata yung koneksyon sa sitwasyon. "Ano pang gusto mong malaman tungkol sa agency ng boss ko?" Tanong niya. "Gaano katagal ka na nagtatrabaho sa concept?" "More than 2 years. What were you doing before that?" "May bigasan akong binuksan sa palengke sa lugar namin sa Fairview. Pinatakbo ko yun for 1 year bago ko pinaubaya sa mga magulang ko. Naghanap ulit ako ng trabaho at tatanggap naman ako sa agency ni Mrs. Bermudez." "Bakit na masukat ka pa? Gayong may business ka na." "Sayang kasing kikitain ko. Kung katrabaho ako, mas madali akong makakaipon para sa panibagong business na gusto kong pasukin. And that is, mag-alaga ng tilapia sa likod ng bahay namin. Hindi madadali ang mga negosyong gusto mong pasukan. Usually, ay mga lalaki nakakaisip na magtayo ng mga ganoong negosyo dahil malalakas ang katawan nila. Hindi naman ako nagbubuhat ng sako-sakong bigas. At ano bang mahirap sa pag-aalaga ng tilapia? It's not stylish." "May negosyo bang stylish?" "Meron. Mga business na sosyal." Siya na rin ang sumagot sa kanyang isip. "Siguro, wala lang talaga sa bokabularyo ko salitang sophistication, kaya okay lang sa akin na minuminto magkilo ng bigas o magpalaki ng mga malalansang isda." May naramdaman siya lungkot habang sinasambit yon. "Do you like sophisticated women?" "Malamang.
He was a sophisticated man. Ang nababagay dito ay isang babaeng matatapatan ang class at breeding nito. Iyong babaeng hindi tatakbo sa hallway at mawawala ng poise sa loob ng elevator kasama ito. Na-realize niya na kung saan-saan na naman lumilipad ang isip niya, kung ano man ang preference nito sa mga babae ay hindi na niya concern iyon. Sandali lang pala, bakit buhay kong pinag-uusapan natin? Ang kala ko ba'y reputasyon ng agency ng boss ko ang gusto mong imbestigahan? Nakahalatang tanong niya. Part ka ng concept. It goes without saying that your character directly influences the reputation of the company that you are working in. Anyway, kontento na ako sa mga nalaman ko. You can tell your boss that I look forward to establishing good relations with her. Okay na? Sa amin ka nakukuha ng staff? Yes, natuwa si Mrs. Bermudez sa ibinalita ni Kelly pagbalik niya sa agency. Sa sobrang katuwaan nito ay nagpa-deliver ito ng pizza. Noon lang niya ito nakitang ganoon kasaya, kaya nanibagot nagtaka na rin siya. Hindi naman kasi extraordinary event sa agency na magkaroon sila ng bagong kliyente. Para napaka-espesyal para sa inyong placement deal na ito, ma'am. Puna niya. Nangangailangan ba si Mr. Alegria ng maraming bagong staff sa office niya? Yes, pero hindi office employees ang kailangan nila. Manufacturer ng gelato ang Overview Incorporation. May factory si Mr. Alegria ng gelato sa Laguna. Bukod doon, may more than 100 Overview stations sa iba't ibang malls. Not a single one is franchised. Nakikater din sila sa mga children's parties at iba pang events. Ano po yung gelato? Italian ice cream. Napatango siya. Pati pala ice cream ng Monty na iyon ay hindi basta-basta. Sosyal pa rin. Italian ice cream ba naman? At mula ngayon ay tayo na ang magre-recruit para sa kanila ng staff. Patuloy nito. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit masayang-masaya si Mrs. Bermudez. Ang Overview ang maituturing na pinakamalaking kliyente nila so far. Congrats, ma'am. Mukhang nakukuha na natin ang status na nais nating marating ng agency. Ihanda mong sarili mo dahil mas maraming tayong gagawin this coming weeks para masiguro na maibibigay natin ang best staff kay Mr. Alegria. We can't afford to lose him as a client. We have to work doubly hard. Maasahan niyo ako riyan, ma'am. Hindi ko kayo bibiguin. Thank you so much, Kelly. Hindi mo lang aram, pero malaking bagay sa akin na nandito ka sa agency para tulungan ako. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Natutuwa siya na nasusuklian ang appreciation ng pagsisilbi niya sa agency. Mahalaga iyon sa kanya dahil isang patunay iyon na hindi napupunta sa wala ang mga pagsasakripisyo yung ginagawa niya alang-alang sa kanyang trabaho. Naglalakad si Monty palabas ng office building na makita niya si Kelly na may kausap na lalaki. The man was in his late 20s. Kasing tangkad niya ito pero mas slim ang pangangatawan. He was grasping Kelly by the arm. Mukhang mainit ang ulo nito dahil ayaw sumama ni Kelly dito. Hindi talaga ako pwede mag-undertime, Matt. Intindihin mo naman ako. Ako ang intindihin mo. Gusto ko makasama ka pero tumatandi ka. Ilang beses mo na akong ginaganito, Kelly. Nakakasawa na. Next time na lang. Hindi lang pwede ngayon kasi marami pa akong naiwan trabaho sa itaas. Ano ka ba sa agency na iyan at hindi ka pwedeng mawala? Secretary ka lang naman, di ba? Bakit ako? Sales manager ako sa firm namin pero umalis ako ng opisina para sa'yo. You mean, mas importanteng tao ka pa kaysa sa akin kaya hindi mo magawa mag-undertime? Hindi na niya nagustuhan ang narinig niya. Lalapit sana siya sa mga ito, ngunit huminto sa paghakbang ang mga paa niya nang maisip niyang mali ang makialam siya sa mga ito. Hindi sa ganoon, Matt. Nakapangako lang kasi ako kay Mrs. Bermudez na tatapusin ko pa ang pinapagawa niya ngayong araw. Ganito na lang, sisikapin ko matapos agad yun. Bumalik ka mamayang 5. Lumabas tayo. Kumain tayo kung gusto mo. Kahit saan okay lang sa akin. So hindi ka pa rin mag-undertime? Talaga hindi mo iiwan ang trabaho mo kahit nakiusap ako? Anong klaseng girlfriend ka? Kasi binitawan nito ang braso ni Kelly. I don't want to hear explanations. Dahil kahit ano pang sabihin mo, iisa lang ang bottom line. Mas mahalaga sa yung trabaho mo. Kumain kayo magkasama ng boss mo. Do you really think na magpapakihirap akong bumalik mamaya? Na nag-iisa na lamang si Kelly ay sa kanya ito nilapitan. Are you alright? Monty, I suppose that was your boyfriend. Malungkot at tumango ito. Si Matt yun. Sorry, hindi kita na ipakilala sa kanya. Ayaw niyang ungkatin ang personal na buhay nito
dahil hindi niya gawain sumangsaw sa relasyon na may relasyon. Pero sa nakikita niya, ay kailangan nito ng emotional support. She looked depressed. Saan ka ba pupunta? May hawak itong purse kaya nahinuhan niya hindi ito bumaba para makipagkita lang sa boyfriend nito. Nasa labas na marahil ito na makita ito ng Matt na iyon. Magla-lunch din ako. Sabay na tayo maghanap ng makakainan. Nasaan ang sasakyan mo? Sa kabilang building ako regular na nagdadine in. It's rather impractical kung dadalhin ko pa ang sasakyan ko. Aksaya sa gas. Mayaman ka naman eh. Mukhang wala sa loob nito ang sinabing iyon, kaya hindi na niya sinagot pa iyon. Halatang iniisip pa rin ito ang boyfriend nito na na-walk out. Why do you allow him to treat you like that? Gusto niyang itanong dito. Hindi sanay si Kelly na maglabas ng saloobin niya sa ibang tao, kahit pa sa mga magulang niya. Pero natagpuan niyang sarili na nagkukwento kay Monty tungkol sa love life niya. Masyado lang siguro talagang mabigat sa dibdib ang dinadala niya, kaya kahit sa taong hindi niya ka-close ay nagawa niya mag-share ng nararamdaman. Tama si Matt, hindi ako mabuting girlfriend. All that he wanted was some quality time with me, pero hindi ko pa yun maibigay sa kanya. Pinagmasdan niya ang purplish liquid sa wine glass na nasa harapan niya. Kanina pa siya natutuksong tikman iyon, pero pinipigilan niyang sarili dahil babalik pa siya sa agency. Hindi siya maari mag-amoy alcohol, pero kahit anong pagpipigil niya, ay bumigay pa rin siya sa temptation. Ginampot niya ang wine glass at inubos ang laman niyon. Masarap pala ito. Sinalina ni Monte ang baso niya. Have some more? Thanks. Kung ikaw ba may girlfriend, tapos parang wala siyang time sa iyo, magagalit ka? Ngumiti siya na mapait. Siyempre, aawayin mo rin siya. Lahat naman siguro ng lalaki ganoon ang gagawin. Hindi ko aawayin ng girlfriend ko. If she couldn't go out with me because she had to work, I'd do something else. Sinasabi mo lang yan. Sooner or later, magsasawa ka rin sa kakapasensya sa kanya. Inubos ulit niya ang wine at humingi ng panibago dito. I don't treat my girlfriends as if they were a way to kill time or my boredom. Aawayin ko lang siya kung hindi trabahong pinagkakaabalahan niya, let's say, ibang lalaki. I like driven women. They turn me on. I can't stand laziness. Antisocial ka siguro, ano? Hindi mo type lumabas-labas. Like tumambay sa coffee shop para makipagtitigan at makipagkwentuhan ng kung ano-ano lang. Cozy-cozy at holding hands sa Mall Park. Yun mga ganoon na parang walang sense pero ginagawa ng mga magkasintahan. I'd love that too, pero kung hindi available ang girlfriend ko, hindi ko pipilit. Ako, hindi ko masyadong feel ang ganoon. Kapag nagaya si Matt sa Starbucks, hindi ako mapakali. Madali ako nagsasawa sa mga nakikita ko sa paligid ko. Parang gusto ko siyang yayaing umalis. Napakawalang kwenta ko talagang girlfriend. Tinikin for granted kong efforts niya na patibay ng relasyon namin. Hindi ko ma-appreciate na willing siyang maupo na matagal sa isang lugar para makakwentuhan ako. How long have you two been together? 2 years. Kaya start ko pa lang sa agency na maging kami. And yet, sa loob ng panahong iyon, hindi ka pa rin niya kilala. Siyempre, kilala niya ako. Ito talaga, kung ano-ano mga sinasabi. Hinampas niya ito sa braso. Nagulo ang manggas ng coat nito kaya hinagod niya iyon ng kamay upang uling umayos. His skin felt real. Nakakatawa ang description niya sa balat nito. Real, as if may fake na balat ng tao. It was because his skin was warm. Kahit may tela na nakaharang sa balat nito, lumambot ang palad niya ang init na namumula sa braso nito. Tuwing hinahawakan siya ni Matt ay hindi niya katawan napapagtantuan ng pansin at temperatura nito. Pero kay Monty, pati mga bagay na hindi na dapat niya pag-aaksaya ng panahon ay napupunan niya. Katulad na lang ng paraan ng pag-upo nito, his spine was very straight. His legs were crossed sophisticatedly. Pati paraan ng pagkain ay kapisado niya dahil pinanonood niya ito kanina pa. Pati ang paraan kung paano siya nito tiningnan ng araw ng buntik na sila mag-collide sa elevator ay naaalala niya. Kung paano nito ibinaba ang mga kamay nito na nakahawak sa mga balikat niya, ang pagsara nito sa elevator, ang paglabas nito ng elevator, ang paglingon nito sa kanya, ang pag-imbita nito sa kanya na sumabay dito, ang pag-upo nito sa driver's seat at ang pagmamaneho nito. She could recall every detail in his movements and facial expressions, every word that he uttered, and the unexpected smile. Ang pagngiti nito ang pinaka hindi niya makakalimutan sa lahat ng ginawa nito.
Posibleng ganoon siya kay Monty dahil ilang beses pa lamang sila nagkikita. Hindi pa siya pamilyar dito, kaya ina-absorb na parang sponge ng isip niya ang lahat ng tungkol dito tuwing magkaharap sila. Lahat naman ng bagay na bagay palaging fascinating at interesting. But how come he doesn't know what you like or not? Ha? Hindi niya kasalanan yun. Ako ang hindi nagsasabi sa kanya kung anong gusto ko at hindi. Hindi lang naman kasi ang gusto ko ang dapat na palagi nasusunod, diba? Dapat pagbibigyan ko rin siya. Hindi naman ako mamamatay kung sasamahan ko siya mag-Starbucks. Dapat ay ibinibigay niya ang lahat ng gusto mo dahil girlfriend ka niya. Ganoon ka ba pagmahal? Ibinibigay mo lahat sa babaeng mahal mo? Yes, walang gato na tugon ito. Maswerte ang babaeng mamahalin mo. Napagtunto niya na sa dami ng magagandang katingian nito ay imposibleng wala itong girlfriend. Ang ibig kong sabihin ang swerte ng girlfriend mo. I don't have one. Nakakagulat ang deklarasyon nito. Si Monte Alegria, isang bachelor, sobrang hindi ka panipaniwala iyon dahil wala yatang babae na makakakita rito ang hindi magkakakrush dito. Nagkaroon siya ng konklusyon na hindi ito nanligaw dahil kung may nililigawan ito, ay siguradong sinagot na ito. Naging busy ka siguro sa kakatrabaho. Tanging iyon ang eksplanasyong naisip niya kung bakit napabayaan ito ang personal na buhay nito sa matagal na panahon. Yes, I tried to focus all my attention in my business, though it was difficult. Hinawakan niya ito sa braso. Huwag ganyan. Isa kang malaking kawalan sa mga babaeng Monte Alegria. Manligaw ka naman at paligayahin mo isang manalulungkot na kabaro ni Eva, okay? Nakataas ang mga kilay nito habang nakatingin siya. Sinuya pa nito ang kamay niya sa braso nito. Sa halip tanggalin iyon, ay mas diniinan pa niya ang pagkakahawak dito. Okay? Tanong ulit niya. Hindi niya gusto na nagpapakalunod ito sa trabaho. A kind-heart person like him had so much love to give. Nararamdaman niya iyon. Sayang kung walang babae makakatanggap ng pagmamahal nitong iyon. Okay, ngumiti ito na tila nag-iisip. Good, aasahan kong pangako mo. At kapag naka-girlfriend ka, huwag mong kalilimutan ipakilala siya sa akin. Sure, whatever that will make you happy, Kelly. Pagkatapos tulungan si Kelly na umupo sa backseat ng taxi, ay tumawag si Monte sa agency na pinapasukan nito. Saan tayo, boss? Tanong ng driver. Just drive ahead. Pag-i-instruct niya rito, nag-dial siya sa cellphone. Hello? Hello, who's this? Monte of Overview Incorporation. Mr. Alegria, it's nice to hear from you again. Nahinuhan niya na ang boss ni Kelly ang kausap niya, si Mrs. Bermudez. May problema ba sa agreement paper na ipinadala ko? No, nothing. I just called up to say that your secretary is with me. I'm afraid na hindi na siya makakabalik sa opisina niyo. She's, well, drunk. Oh, is it okay if I ask for her home address? I plan to take her home. Just wait for a second, Mr. Alegria. Nawala ito sa linya. Maya-maya ay bumalik ito at idinikta ang impormasyong hinihingi niya. May naalala siya. Can I get her parents' address instead? Natatandaan niya na sinabi sa kanya noon ni Kelly na sa Fairview nakatira mga magulang nito. Kung tama siya ng hinala, ay mag-isa lamang ito nakatira sa apartment nito. Mabuti na ihatid niya ito sa bahay ng mga magulang nito upang may mag-asikaso rito. Thank you, wika niya na makuha ang kailangan niya. Ibinalik niya sa bulsa ang cellphone. Sinabi niya sa driver ang eksaktong lugar ng paghahatiran nito sa kanila. Sinulyapan niya si Kelly. Nakasandal ito sa upuan at mahimbing na natutulog. Hindi siya nagigilty na hinayaan niya ito magpakalasing. Nakita niya kanina kung gaano ito ka-disappointed sa nangyari sa pagitan nito at ng boyfriend nito. May palagay rin siya na hindi iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nangyaring ganong eksena sa mga ito. Napatunayan naman niya na tamang kanyang hinala nang makausap sila ni Kelly sa restaurant. Her relationship with her boyfriend had been on the rocks for a long time now. He could just imagine kung gaano katagal na ito mainiindang sakit sa kalooban na itinatago nito. Naisip niya na kailangan nitong pakawalan ang bigat sa dibdib nito kahit isang beses lamang. Makakatulong iyon upang gumaan ang pakiramdam nito. I hope that would be the last time that you allow yourself to get hurt by that jerk. Naiinis siya na hinayaan nitong pagsalitaan nito ng boyfriend nito ng mga masasakit na salita. And in the first place, bakit ito pumato sa ganoon kayabang na lalaki? So what if he was a manager in a big company? It was still not his company after all. So what was he bragging about? Napabuntong hininga siya. Totoo nga siguro na mayabang ang boyfriend Kelly.
Pero wala pa rin siyang karapatang questionin ang choice ni Kelly kung sino ang lalaki nais itong mahalin. And it was that arrogant jerk, unfortunately. Marahil ay may nakita ito sa lalaking iyon. Marahil ay dapat pa niyang bigyan ng pagkakataon ng Matt na iyon bago niya ito tuluyang husgahan. Lumiko ang taxi. Bumagsak ang ulo ni Kelly sa balikat niya. Pinagmasdan niya ang mukha nito. But if he tried to hurt you again, just come to me anytime. Bumalikwas si Kelly sa kama. Napatitig siya sa sarili niya refleksyon sa salamin ng tokador. Iginala niya ang tingin niya sa paligid at bahagya nagulat na mapagtanto na sa loob siya ng silid niya sa bahay ng mga magulang niya. Paano siya nakarating doon? Binalikan niya man nangyari na nagdaang araw. Nalasing ba ako? Naalala niya na uminom siya ng uminom ng wine habang nag-open up kay Monty. But from a particular point and onwards, ay hindi na niya alam ang mga pinagsasabi niya rito, maging ang nagaganap sa paligid niya. Kaya malamang ay iyon ang point na nalasing na siya. Halos ubusin ba naman niyang isang bote ng mamahaling wine? Tinapit niya ang ulo. Ano ka ba naman, Kelly? Ano na lang ang iisipin ni Monty sa'yo? Nasuga pa ka sa alak? Bumaba siya ng kama at nagtungo sa kusina. Naroon ang mga magulang niya kahit alas 4 pa lamang ng umaga. Alas 5 kasi usually binubuksan ng mga ito ang bigasan nila sa palengke. Maupo ka na rin at mag-almusal. Wika ng nanay niya na si Aling Norma. Hindi na ito nagtaka na makita siya dahil linggo ng araw na iyon. Umuwi talaga siya sa kanila kapag Sabado ng gabi. Nangupahan siya ng maliit na apartment sa Mandaluyong para mapalapit siya sa trabaho niya. Kung ano na may menos niya sa pamasahe, ay yun ang ibinabayad niya sa renta ng apartment kaya parang ganoon din ang gastusin niya. Inay, anong oras ako nakauwi? Abay, ewan ko. Alas 9 na kami nakarating dito ng itay mo at tulog ko na ng mga oras na iyon. Bakit hindi mo alam kung anong oras ka na nakauwi? Kasi po pagod na ako kagabi ni hindi ko na nagawang tingnan ng oras o salipin ko nandito na kayo ni itay sa bahay. Natulog agad ako sa kwarto ko. Kung ganoon, ay hindi pala alam ng mga magulang niya na nalasing siya. Mabuti na lang. Pero paano nga ba siya nakauwi kahapon sa bahay nila? Inihatid ba siya ni Monty? Mag-resign ka na kaya sa agency, Kelly. May naipon na kami ng inay mo. Isama mo yun sa ipon mo. Sobra-sobra na siguro iyon para makabili ka ng fish tanks at mga tilapia na pararamin sa likod ng bahay natin. Suwestyo naman ang tatay niyang si Mang Rico. Itay, ang sabi niya ay gusto niyong kunin ang pwesto na iniwan ni Mang Cardo sa palengke para makapagbukas kayo ni inay ng pangalawang bigasan. Doon niyo na lang ilaan ang ipon niyo. Kaya ko pa naman magtrabaho sa agency. Mga 1 taon na lang siguro yung paghihintay ko, makukompleto rin ang halagang kailangan ko. Sigurado ka? Hindi ka pa ba nahihirapan sa trabaho mo ngayon? Opo, itay, sigurado ako. At saka, hindi naman ako nahihirapan sa agency. Natutuwa nga ako kapag nag-overtime ako dahil mas madali ako nakakapag-ipon. Ikaw ang bahala dahil ikaw ang mas nakakakilala sa sarili mong katawan. Basta, kung mararamdaman mo na nahihirapan ka na, ay huwag kang magdalawang isip na iwan ang trabaho mo. Opo, naglagay siya ng kanin sa plato niya. Kumuha na rin siya ng pinaritong bangus. Kumakain na siya nang bigla siya natigil sa pagsubo. May nag-flash sa isip niya na eksena nangyari na nagdaang araw. Someone was trying to wake her up. Mabigat ang buong katawan niya kasi pinaghalong epekto ng alkohol at antok kaya ayaw pa sana niyang gumising. Pero patuloy sa mahinang pagbibiyog sa kanya ang sino mang gumigising sa kanya kaya napilitan na rin siya nagmulat ng mga mata. Nasilayan niya ang mukha ng isang napakagwapong lalaki. Dahil na rin marahil sa kasalukuyang estado ng isip niya ay hindi niya maalala kung kilala ba niya ito o hindi. Ang rumistro lang sa kanya ay ang gwapong mukha nito. Para siya nakakita ng anghel, a grown-up and very masculine angel. We're here. Bumaba na tayo. Wika nito. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. She had this strong urge to touch the angel in front of her, so she extended her hand and put it on his face. Totoo ka ba talaga? He smiled. Of course. Let's go. Nagprotesta siya na bumaba ito. Sandali. Huwag mo kong iwan. Ipinulupot niya mga braso sa baywang nito para hindi ito makalayo. Hindi kita iiwan. Tutulungan kitang bumaba. Maingat siya nitong hinila pababa ng taxi. Inilagay nitong isang kamay sa ulo niya para masiguro hindi siya mauuntog. Pagkababa niya ay kumapit ulit siya dito. He really was such a beautiful creature. She wanted to own him. Nakasandal siya dito habang inaalalayan siya nito sa pagpapalakad. Nang mag-angat siya ng tingin ay nakita niya ang bahay nila. Wala yatang tao. Punan nito dahil hindi nakasindi ang mga ilaw. Do you have a key?
Kinuha niya sa kanyang purse ang susi at ibinigay dito. Binuksan nito ang pinto. Iginiya siya nito papasok. Hindi pa rin siya bumibitiw rito. Halos yakapin na niya ito. Nasaan ang parents mo? Tanong nito na may kasamang concern sa tinig. Nagbaba ito ng tingin sa kanya. Kapag kuwan, ay pilit siyang pinaupo. You better rest now. Ayoko. Umiling-iling siya. May pakiramdam siya na iiwan siya nito kapag pumayag siya sa gusto nito na upo at magpahinga. But you have to rest. Aalis ka eh. Ungot niya. Alright, hindi ako aalis. Para natatawang wika nito. Promise? Yes, promise. Do you mind if I get you something to drink? Umiling siya. Itinuro niya ito ang kusina. Hindi pa rin niya ito nilulubayan ng tingin hanggang sa bumalik ito. Inabot nito sa kanya ang tinitimpla nitong kape. Drink this. Umupo ito sa tabi niya. Nang maubos niya ang kape, ay kinuha nito sa kanya ang tasa. You have to sleep now. But as I promised, I won't leave. Inihapon agad nito ang huling sinasabi na magtangka siya magprotesta na naman. Where's your room? Itinuro niya ang silid niya. Doon. Pero hindi ka talaga aalis ha? I won't. Sinamahan siya nito sa silid niya. Inalalayan pa siya nito sa pahiga. Sleep now. Babatayin kita. Umiti siya. She liked the idea that he would watch over her as she slept just like what a real angel did. Kinumutan siya nito. Habang nakayuko ito, ay hinilan niya ito sa mga balikat. She kissed him on the lips. Nabitiwan niya ang kutsara. Napabalin tuloy ang atensyon sa kanya ng mga magulang niya. Sorry, wika niya na matauhan at makitang kumalat sa mesa ang kanin. Masama bang pakiramdam mo, Kelly? Tanong ni Aling Norma. Hindi po inay, dumulas lang sa kamay kong kutsara. Pasensya na po talaga. Dilinisin ko na lang. Nangyari ba talaga kahapon ang lahat na naisip niya? Kung totoo nga mga iyon, lagot na. Ano na lang ang isipin ni Monte sa kanya ngayon? Kumakabog ang puso ni Kelly habang naglalakad siya sa lobby patungo sa elevator. Pakiramdam niya ay nakakasulubong niya si Monty anumang sandali. Hindi pa siya kinabahan ng ganoon mula nang matanggap siya sa concept agency. Calm down. Ano ka ba? Linggo ngayon. Imposible nandito siya. So don't be silly. Pagkausap niya sa sarili. Sunod-sunod na huminga siya ng malalim. Nang kumalma siya, ay pumasok siya sa elevator. Habang naghihintay na makarating sa 8th floor, ay gumana ang kanyang imahinasyon. She imagined Monty standing beside her while she was studying his perfect appearance. It was unavoidable. Minsan lamang niya ito nakasabay, ngunit tila palagi na niya itong maaalala tuwing gagamitin niya ang elevator na iyon. Huminto ang mga paa niya. Napanganga siya paglingon niya at nakita si Monty. Bakit nasa office building ito gayong araw ng linggo? Gusto pa talaga ng tadhana na ipagdiinan sa kanya ang kagagahan na gawa niya na nagdaang araw? No, hindi ko pa tinatanggap na totoong nangyari iyon. That must be a dream. Hindi pwede mangyari talaga yun. Tatalon ako sa building na ito kapag nagkataon. What are you doing here? Tanong nito sa kanya. Hinanap niya sa mukha nito ang anumang indikasyon na may nangyari na nagdaang araw na maaari kadulot ng pagsusuicide niya sa araw na iyon. But his face revealed nothing. Magtatrabaho. Sunday? Don't you have a day off? Meron. Day off ko ngayon. Pero nagpunta ako dito para balikan ang mga trabaho na iwan ko kahapon. Nakakahiya kasi kay Mrs. Bermudez. Kailangan niya mga iyon bukas. Sabi ko na nga ba, tamang hinala ko na ikaw ang taong gumagamit ng elevator habang naghihintay ako sa 9th floor. Nag-aabang ka pala sa itaas kanina? Gusto niya itong tanungin tungkol sa mga nangyari na nagdaang araw pero hindi niya alam kung paano sisimulan at paano kung mapapatunayan niya ang hindi lang panaginip ang mga eksena na nag-flash sa isip niya habang nag-aalmusal siya kanina. Paano kung kumpirmahin nito ng totoo na hinalikan niya ito? Nanay ko, paano ko yung tatanong sa kanya? Bababa na rin ako. Na-curious lang ako kung ikaw nandito kaya sumilip ako. Sandali, pigil niya na isasara na sana nito ang elevator. Yes? May itatanong ako sa'yo. Ano nangyari kahapon? What do you mean? Diba? Magkasama tayo sa restaurant kahapon? Nalasing ba ako? I could say that. Yes, you got drunk. Napangimi siya. Suga pa sa alak na nga siguro talaga ang tingin nito sa kanya ngayon. Kung bakit kasi hindi niya kinontrol ang sarili niya na nagdaang araw.
Bakit niya inubos ang wine na in-order nito? Hindi man lamang niya naisip na baka binili nito iyon para sa sarili nito at hindi para ubusin niya. Ha! Kailan ka ba tutubuan ng presence of mind, Kelly? Nung nalasing ako, anong sumunod na mga nangyari? I mean, wala na kasi akong matandaan kung paano ako nakauwi sa amin. Iyon ba? Nakatulog ka sa mesa. I called a taxi. Itinanong ko sa boss mo ang address ng mga magulang mo. Inihatid kita dahil nakita ko hindi mo na kayang umuwi mag-isa. Ano pa ang nangyari na ihatid mo ko sa bahay namin? Let me see. Kinapa nito sa memorya mga naganap. Pagpasok natin sa bahay niyo, wala ang parents mo. You were still drunk so I got you a hot drink. Tapos, a smile appeared on his lips. Why are you so eager to know? Or should I say, what are you so eager to know? Bumagsak ang mga balikat niya. Mukhang tapos na nga ang maliligayang araw niya. Mukhang may nagawa talaga siya kahapon na malaking kabalbalan na mahirap nang burahin. Ano na lamang ang iniisip nito sa kanya? Na bukod sa lasenga, ay nagiging manyak pa siya kapag nalalasing. She felt like she could really die right now. So totoo nga, I did something crazy yesterday. Nalulumong wika niya. Hindi na siya mag-apologize, nakatakot-takot dito na lumabas ito ng elevator at lumapit sa kanya. What crazy thing are you referring to that you did? I don't seem to remember it. Tinignan niya ito sa mga mata. Wala siya nabasa sa mga iyon na masama tungkol sa kanya. Kung ganun, wala akong ginawang kabalbalan? She asked hopefully. May sumilay ulit ng ngiti sa mga labi nito. He touched her chin. Of course not. It didn't do anything crazy, Kelly. Huminga siya ng ubod lalim. She was so relieved. Thank God. Panaginip nga lang talaga nakita niya sa isip niya. Hindi iyon totoo. Tila naaaliw ito habang pinagmamasdan siya. Are you okay? Oo, okay na ako ngayon. Pinagtawanan niya ang sarili dahil nag-worry siya sa isang bagay na tanging sa isip lang niya nag-e-exist. She was really stupid sometimes. Masyado ka na yata nag-aabala dahil sa akin. Salamat sa time mo. I'll go now then. Bye. Kumaway siya rito bago siya tuluyan naglakad patungo sa opisina ng Concept. Great. Wala akong problema. She smiled contentedly to herself. Ang sarap sa feeling na malamang hindi niya ipinahiya ang kanyang sarili. Kanina pa nakasubsob si Kelly sa trabaho. Kung hindi pa may kumatok sa opisina ng agency ay hindi madadivert ang atensyon niya. Monty, anong ginagawa mo dito? Ipinakita nito sa kanyang rilong pambisig nito. It's 1 o'clock. Nagulat siya na 5 oras na pala nakalilipas mula nang dumating siya sa opisina ng agency. Have you had lunch? No, wag mo nang sagutin dahil parang alam ko ng sagot. Nakagat niya ang ibabang labi. Nawala kasi sa isip kong oras. Just as I had guessed. Bababa rin ako para mag-lunch. Sumabay ka na sa akin. Para hindi magandang tanggihan niya ito pagkatapos ito nagbagandang loob na nagdaang araw na makinig sa mga problema niya sa love life niya at hatid siya sa bahay nila sa Fairview. Pinatay niya ang desktop ng computer. Pagkatapos ay kinuha niya ang purse niya at inilock ang agency. Nakalimutan ko itanong sa iyo kanina kung bakit nandito ka rin kahit araw ng linggo. Wika niya kay Monty habang naglalakad sila. I'm always here even on Sundays. 7 days a week ka nagtatrabaho. Mas workaholic ka pa pala sa akin. Not really. Wala lang din kasi akong gagawin sa bahay. Kaya nagpupunta na lang ako dito. Wala ka bang kasama sa bahay? No, wala. Nasaan ang parents mo? Nasa hometown namin sa Zamboanga. Retired na sila pareho. Yung iba mong kapamilya, like your siblings, nasa Canada ang bunso namin kapatid na babae. She's working as a head nurse there. Nakatira naman sa Pasig ang sumunod sa akin. May pamilya na siya. He's working at China Bank. I'm the eldest. Basta sa mga isinaad nito, ay nabatid niya na hindi ito ipinanganak na mayaman. Kabilang sa working class ang pamilya nito, gaya rin ang majority. But he chose the entrepreneurial path and obviously he succeeded. He must have worked very hard to get where he was right now. Pinauna siya nitong pumasok sa elevator. Nagtaka siya dahil sa basement parking sila bumaba at hindi sa ground floor. Ang akala ko ba, hindi ka gumagamit ng sasakyan kapag nag-lunch ka para tipid sa gas? We'll dine somewhere else. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng Volvo SUV nito. Umupo ito sa driver's seat. Pagkatapos ay pinaandar ang sasakyan. Nangingiti siya habang nakaupo siya. Kailan lang,
Nang una siyang kausapin ni Monty pero heto't pangatlong beses na siya nakasakay sa SUV nito. Akalain ba niya na mali ang una impresyon niya rito na suplado dahil friendly naman pala ito? Lalo tuloy niya ipinagtaka kung bakit wala itong girlfriend. Ilang taon ka na? Tanong niya. 30. Why? Wala lang. Kung 30 years old na ito, dapat ay nagsasettle down na pinag-iisipan nito. Sa kanyang palagay, ay napakaswerte kung sino man ang babaeng iyon na pakakasalan nito. And you? How old are you? 24. By any chance, do you have any plan on settling down in the near future? Pareho pa sila ng iniisip. Kung bakit kasi naitanong-tanong pa niya rito edad nito. Nalagay tuloy siya sa hot seat ng di oras. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito dahil sa totoo lamang ay hindi niya iniisip ang tungkol sa pag-aasawa. Pero hindi naman siguro dahil sa hindi niya ikinokonsidera na magpakasal kay Matt. It was just that she had placed more consideration into the business that she was planning to put up. Tama, iyon lang ang dahilan. Masyado siya excited sa sisimulan niya negosyo kaya hindi niya masyado na pag-iisipan ang future nila ni Matt. But it didn't mean that she valued him any less. Oo naman, syempre, kasama palagi yun sa mga plano ko ang maikasal kami ni Matt. After all, 2 years na kami. Kung tutuusin nga, pwedeng-pwede na kami magpakasal anytime dahil ang tagal na rin naming dalawa. Sino pa ba ang lalaking pakakasalan ko maliban sa kanya? She babbled. Nang tignan siya nito ay napakunot ang kanyang noo dahil bigla naging seryoso ito. Naisip niya na kaya sigurong tahimik nito ay dahil hindi na ito nakikinig sa kanya at may tumatakbong tungkol sa business sa isip nito. Nanahimik na lang din siya hanggang sa marating nilang restaurant na tinutukoy nito na kakainan nila. Napakasosyal tignan niyon sa labas pa lamang. Parang ayaw na tuloy niya bumaba ng sasakyan nito. Nag-iipon siya kaya hesitant siya na gumastos ng malaki para sa isang lunch lamang. Lumipat na lang kaya tayo. I won't advise that. They have the best food and service here. I want you to experience it. Kasi, please don't turn me down. Minsan lang ako mag-invite na ibang tao sa mga lugar na paborito kong puntahan, gaya ng restaurant na ito. Ang hirap palang tanggihan ito kapag ganoon nakikiusap ito para hindi niya mahanap sa puso niya na i-disappoint ito. Okay, sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang manahimik ito kanina, ay ngumiti ito. Thanks, wait there. Bumaba ito at pinagbuksan siya ng pinto. Na-appreciate niya ang pagiging gentleman nito. Rare na kasi ang chivalry sa mga kalalakihan sa panahong iyon. Kapag si Matt ang kasama niya, ay pinapabayaan siya nito na bumabang mag-isa ng sasakyan nito. She didn't mind it before, pero ngayon nalaman na niya kung paano magtrato si Monty ng mga babae. Bigla ay nahiling niya na sana'y katulad ito ni Matt. Pinagalitan niya ang kanyang sarili sa naisip. Mali ni ihambing niya rito kay Matt. Lalong mas mali na mas paboran niya ang mga ginagawa ni Monty sa kanya kaysa sa sarili niyang kasintahan. Pumasok sila sa restaurant. Nalaman niya may reservation lamang ang restaurant na iyon at nakapagpa-reserve na si Monty ng table for 2 bago pa man sila dumating. Ang ibig bang sabihin niyon, bago pa siya nito puntan sa agency, inaplano na nito ang pag-lunch kasama siya sa restaurant na iyon? Baka gusto lang niya na makakasama. Wala kasi siyang makausap sa opisina niya dahil walang pasok ang mga empleyado niya. Bored na siguro, konklusyon ng isip niya. Pag-upo nila, nagpaalam na sila si Monty na pupunta ito sa kitchen restaurant. Personal daw nitong kakausapin ng chef tungkol sa order nila. Ngayon lang niya nalaman na pwede pala ang ganoon. Sobrang VIP siguro ang treatment sa mga patrons ng restaurant na iyon. Hinihintay niya pagbabalik nito nang mapadakon tingin niya sa table na di kalayuan sa kinaroroonan niya. Bumuka ang bibig niya na makita kung sino ang naroon. Si Matt, may kasama itong babae. Ayaw sana niya mag-isip ng masama, pero ang nakikita niya sa kilos ng mga ito ang mismo lumalason sa isip niya. Naka-appreciate ang babae kay Matt. Parang masayang-masaya mga ito dahil nagtatawanan pa mga ito. Hinampas ng babae sa dibdib si Matt. Kinuha ni Matt ang kamay nito at hinalikan. Tila may mabigat na bagay na nahulog sa ulo niya buhat sa kisame. Nagtaka si Monty nang balikan niya si Kelly sa table nila at makitang wala na ito roon. Tatanungin pa naman sana niya ito kung gusto nito ng sashimi. Ipinagmalaki kasi sa kanya ng head chef ng restaurant ang malaki at sariwang tuna na nasa kitchen ng restaurant. Where did she go? Did she already leave? Kung sa ladies room ito nagtungo, ay napansin na sana niya ito dahil madadaanan nito ang open kitchen. Nang tanong siya sa isang food attendant, nakita raw nito lumabas ang kasama niya. Tila may nais pa itong sabihin,
Pero hindi na niya hinintay na matapos ito dahil baka makalayo na si Kelly. Lumabas siya ng restaurant. Nakita niya si Kelly na nakatayo sa tabi ng sasakyan niya. Nasense niya na may kakaiba rito. Wala itong kagalaw-galaw. Her whole body was tensed. Kelly, what are you doing here? Umalis na tayo. Bumalik na tayo sa office. Why? Hindi ito nagsalita. Pinagmasdan niya mukha nito. Saka lang niya napansin na namumutla ito. Hindi lang iyon. Her eyes looked as if they were crying. Only there were no tears. What happened? Wala. Tila iniiwasan itong lumingon sa restaurant. Nagkahinala siya. Wait here. Bumalik siya sa restaurant. Monty, huwag kang pumunta riyan. Hindi niya pinakinggan ito. Hinayo niya ang tingin ng buong restaurant na nasa loob na siya. Tumigil ang paningin niya sa isang partikular na mesa. Nakapwesto roon ang boyfriend ni Kelly. May kasama itong babae na hindi na niya pinag-aksayan ng panahon na pagmasdan pa. Nilapitan niya ang mga ito. Don't be upset, babe. Look at the bright side. Wala na tayong problema dahil alam na ni Kelly ang tungkol sa atin. We don't have to meet secretly anymore. Shut up! Pabulyaw na sabi ni Monte sa kasama nito. Why are you with me? Ano pang ginawa ko? Kayo naman dalawa nag-usap pa. Hindi ako nakialam. Hindi ka pa talaga tatahimik? Hindi nito natapos ang sinasabi dahil hinila na niya ito sa kwelyo ng damit nito. Napatayo ito. What the? You asshole? Sinaktan mo na naman si Kelly. I cannot forgive you for that. Itinulak niya ito sa dingding. Don't show up on her again. I will not allow you to talk or even go near her again. Sino ka ba sa akala mo para utusan ako? Pasigaw na sabi nito. I'm someone you wouldn't wish to mess with. Wika niya sa mapangarib na tono. Matt, huwag mo na siyang kalabanin. Mukhang big shot na tao siya. Baka malagay ka lang sa peligro sa trabaho mo. Kumuyom ang kamay nito. Inakala niya na susugurin siya nito ngunit hindi pala. Hinila nito ang kasama nito paalis ng restaurant na iyon. Alalang-alala na si Kelly sa posibleng mangyari sa loob ng restaurant. Ngunit kahit gusto niyang pumasok ay hindi niya magawa. Ayaw na kasi niya makaharap pa si Matt at ang babaeng kasama nito. Nakita kaya sila ni Monty? Gusto niyang isipin na wala siyang dapat ipag-alala dahil base sa pagkakakilala niya kay Monty ay hindi ito ang tipo na gagawa ng gulo. He seemed to be always calm and collected. Isa pa ay businessman ito. He had a name and reputation to protect. Ngunit kung ang pagbabasehan naman niya ay ang ekspresyon nito bago ito bumalik sa restaurant ay hindi niya maiwasang kabahan. She had never seen that kind of look before. Kakaiba ang intensidad ng galit na nasa mga mata nito. At iyon mismo ang dahilan kung bakit siya nag-aalala. Bakit ang tagal niya? Sabi ko naman kasi sa kanya, huwag na siyang bumalik doon. Nahulaan na ba niya ang dahilan kung bakit ako lumabas? Paano niya nalaman iyon? Natigilan siya na makita niya si Monty na lumabas ng restaurant. Nagkatitigan sila. Just like a movie, nag-rewind sa isip niya ang mga alaala sa 2 taon din na naging relasyon nila. She remembered how they had first met. Bumibili siya ng typewriting sa isang office supply store. Habang nakapili sa cashier counter, ay tinanong siya ng lalaki sa likuran niya kung may pamalit siya sa 1,000 peso bill. Baka daw kasi katulad na nauna nagbayad sa kanila, ay mapagilitan din ito na masungit na cashier kapag nagbayad ito ng buo, gayon napakaaga pa. That man was Matt. At the very first glance, she knew that he was a young professional. He was not just good-looking, he was also charming. Namalay na lamang niya na hindi lang niya pinalitan ng smaller bills ang pera nito. Ibinigay rin niya rito ang pangalan niya. Pati ang pinagtatrabahuhan niya nang tanungin nito ang mga iyon sa kanya. Nagulat siya ng sumunod na araw dahil nagpunta ito sa office ng Concept. Inibitahan siya nito mag-lunch. Dahil magaling ito mangumbinse ay napapayag siya nito. The next thing she knew, palagi na sila makasabay na naglo-lunch. Minsan pati dinner. 2 buwan mula na magsimula sila lumabas, ay tinanong siya nito kung maaari siya maging girlfriend nito. She said yes. That was the start of their love story. Kung dati-rate, itrabaho lamang ang nagdedemand sa kanyang oras, ay nadagdagan iyon na maging steady sila ni Matt. It was not easy. May mga pagkakataon na papahindian niya ito kapag niyayaya siya nito na mag-date sila at may tatapusin na siyang ipinapagawa ng boss niya. Naging ugat iyon ng mga pagtatalo nila. Ang sabi nito, masabuti siguro na mag-resign siya para magpakapanahon siya rito, pero hindi niya pinansin iyon. Wala sa isip niya ang pagre-resign.
At least, not until she had saved enough to start her tilapia farm. Ikinagalit ni Matt ang pababaliwala niya sa request nito. Ngunit tuwing nagtatalo sila, ay niisip na lang niya na balang araw ay babawiin niya mga panahong utang niya dito. And then everything would be okay again. Kailangan lang niya magsakripisyo pansamantala. Naputol ang takbo ng mga alaala sa isip niya nung tumabi kay Matt ang babaeng kasama nito. Kumapit ito sa braso ni Matt. She felt uncomfortable. May kasamang panunumbat ang tingin ay pinukol sa kanya ni Matt bago sumakay ang mga ito sa sasakyan nito. Namataan niya si Monty naman ang lumabas sa restaurant. Huwag na tayo rito kumain. Let's go. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng sasakyan nito. I'm sorry kung dinala pa kita rito. Paumanhin to na magmaneho na ito. Hindi mo kailangan mag-sorry. Ano nga pala nangyari kanina? Bakit umalis si na Matt? Hindi mo naman siya sinaktan, right? No, but I warned him. Anong sinabi mo sa kanya? Na huwag na siya lalapit sa'yo. Hindi mo na kailangan pang gawin yon. Hindi na talaga siya lalapit sa akin. Why? Nakita mo na ang dahilan, diba? Wala na kami dahil nakakita na siya na ipapalit sa akin. Isang babae na maraming time para sa kanya. May bahid ng sarkasmo sa wika niya. But the sarcasm was intended for herself. Nakakunot ang noo na sinulyapan siya nito. Break na kayo? Nakipag-break ba siya sa iyo? Tumango siya. Kusang bumalik sa kanya ang mga nangyari kanina. Nang makita niya si Matt, ay napatingin din ito sa kinaroroonan niya. Para nagkaroon ng sariling isip ang mga paa niya. Lumapit siya sa mesa nito at ng kasama nito. Bagaman may ideya na siya sa nagaganap, ay nagpanggap siya na walang alam. Binati niya mang ito na tinanong pa niya si Matt kung katrabaho nito ang babaeng kasama. Pero mukhang alam ni Matt na hindi siya ignorante at in denial lamang siya. Marahil ay hindi siya ganoon kagaling umarte. Mahaba-habang sandali ang namagitan sa kanila bago nito'y pinakilala sa kanya kasama nito. She's Armina. She's not my office mate. She's my date. Alam mo naman ang status ng relasyon natin, Kelly. I don't think we can still save what we have, especially when you wouldn't give me a reason to fight for it. I had it with you. Hindi ko maramdaman na nandyan ka dahil wala ka most of the time. Inilagay mo ka sa huli sa buhay mo. Huwag ka na magtaka kung mawala ako. I'm breaking up with you. Sa sobrang di magpakaniwala niya sa nagaganap, ay wala siya nasambit na salita. Nakatayo lang siya sa harap ng mga ito, hindi makakilos. Pero wag mo akong sisisihin kung sa ganito tayo humantong. This is all your fault, Kelly. Pinabayaan mo relasyon natin. Pinabayaan mo relasyon natin. Pinabayaan mo relasyon natin. Pinabayaan mo relasyon natin. Ipinilig niya ang ulo upang patigilin ang pag-echo ng tinig ni Matt sa isip niya. Napalingon siya kay Monty nang hawakan siya nito sa balikat. Are you okay? Mababakas ang concern sa mga mata nito. Ayos lang ako. No, you don't look okay. Anong sinabi sa iyo ng lalaking iyon? The truth. Huminga siya ng malalim. Talaga namang ako may kasalanan sa aming dalawa. Hindi ko ginawang priority ang relasyon namin. Palagi kong pinipili ang trabaho ko kaysa kay Matt. Ako ang nagtulak sa kanya na lumayo sa akin. Don't think that way. Binabaliktad ka lang ng lalaking iyon. Pinalabas ka niya masama para i-justify ang panaloko niya sa'yo. Hindi. Tama si Matt. Hindi niya ako pagpapalit kung wala akong pagkukulang. Napagod na siya sa paghihintay kung kailan ako magkakatime para sa kanya. Tila, pagpapaliwanagan pa siya nito, ngunit natignan siya nito ay tila nagbago ito ng isip. That's how you see things now. Naiintindihan ko kung bakit. Nagigilty ka. But soon, marirealize mo rin na gagulan talaga ang lalaking iyon. At posible ang nangyari sa araw na ito ang pinakamaganda na ganap sa buhay mo. Pagbalik niya sa agency, ay agad na binuksan niya ang computer. Nais niya magpakasubsob sa trabaho upang hindi niya maisip ang breakup nila ni Matt. Samot-saring emosyon kasi ang idinudulot niya sa kanya. She never liked dealing with emotions because she was not good at it. Mas pipiliin pa niya na huwag na lamang pansinin ang mga emosyong iyon dahil sa paniniwalang mamamatay rin ang mga iyon ng kusa. For the meantime, gagamitin niya na sa mas makabuluhang bagay ang oras niya kaysa magduwal sa kanyang nararamdaman. Masama ang pakiramdam ni Kelly na bumangon siya ng umagang iyon para may mabigat na bagay na nakapatong sa ulo niya habang ang natitirang bahagi ng katawan niya ay nanlalata. Nagtimpla siya ng mainit na gatas sa pagsaasang aayos ang kanyang pakiramdam sa pagkainom niya iyon. Pero naubos niya iyon at lahat ay wala pa rin nagbabago. She really felt weak. Ano ba ito? Akala ko
Hindi ako tinatabla ng sakit. Sadyang malakas ang kanyang katawan. Hindi na nga niya maalala kung kailan siya huli nagkasakit dahil sa sobrang tagal na. Tinawagan niya ng mobile number ni Mrs. Bermudez. Kahit gustuhin niya pumasok, ay batid niya na hindi kakayanin katawan niya. Hello, ma'am? Kelly, napatawag ka. Ma'am, pasensya na po pero hindi ako makakapasok ngayon. Masama mo po pakiramdam ko. Ganoon ba? Sige, magpahinga ka na lang. Walang masyadong gagawin sa opisina since kadedeploy lang natin ng mga tao at matagal pa ang araw ng sweldo. Huwag ka na rin pumasok sa susunod na araw para makapagpahinga ka ng maayos. Salamat, ma'am. Pagkatapos magpaalam dito, ay ipinato niya sa ibabaw ng mesita ang cellphone. Humiga siya sa sofa dahil hindi na niya kaya bumalik pa sa silid niya. Doon nalaman niya pinagpatuloy ang pagtulog. Ibinaba ni Monte ang receiver ng telepono na ibang boses ang narinig niya sa kabilang linya at hindi kay Kelly. Ipinagtaka niya kung bakit ang boss nitong sumagot sa telepono. Isang linggo na nakalilipas, buhat na mangyaring insidente sa restaurant. Hindi sila nagkaroon ng contact mula noon. Plano sana niya kumustahin ang kondisyon nito, kaya siya tumawag sa concept, ngunit hindi nga itong sumagot. Tinignan niya ang oras sa relong pambisig. It was past 1 o'clock in the afternoon. Maybe she's out, taking a lunch again. Konklusyon niya ng isip niya. Tumayo siya at lumabas ng kanyang private office. Mag-lunch lang ako sa labas, anunsyo niya sa mga empleyado niya. Haven't you had your lunch already, sir? Weekend assistant niya na si Ethel. Natigilan siya nang maalala na ito ang nagpasok ng pagkain pina-order niya rito kanina. At ito rin ang nagligpit ng mga pinagkainan niya na matapos siya. What I mean is, I have a lunch date with my cousin. Late notice. Natatawa siya ng lihim habang palabas ng opisina. It was the first time that he acted like a fool in front of his employees. Nagiging absent-minded na yata siya at pati bagay na ginawa niya ay nakakalimutan niya. Boss, wika niya sa security guard na nagbabantay sa entrance sa ground floor. Sir, wika rin ito. Kilala mo bang sekretary ni Mrs. Bermudez? The short woman with very dark wavy hair? Si Kelly? Oho, sir. Kaso hindi ko siya nakita pumasok buong araw. Absent siguro. Are you sure? Oho, sir. Kung gusto niyo ho na magkasiguro, tatawag ako sa opisina ng concept para ma-verify natin. No, never mind. Bigel niya. Thank you. Bumalik siya sa loob ng gusali. Hindi pumasok si Kelly. He had been so sure that the word absenteeism was not in her vocabulary. Ngunit inindiya nito ang trabaho nito ng araw na iyon. Nangangahulugan ba iyon na masyado pa rin itong apektado ng pangyayari sa restaurant? Damn it, woman. Why are you wasting your tears on that jerk? Malapit na siya sa elevator nang pumihit siya patungo sa hagdan. Sumakay siya sa kanyang Volvo SUV at pinatakbo iyon. Nanunuyo na naman ang lalamunan ni Kelly. Bumangon siya at nagsali ng tubig sa baso. Ininom niya ang kalahati niyon. Ipapato na sana niya ang baso sa center table nang manginig ang kamay niya. Natapon ang laman niyon sa ibabaw ng center table. Naman, nagpunta siya sa kusina para kumuha ng basahan. Wala siya makita kaya tissue paper na lamang ang ginamit niya. Tinuyo niya ng tissue paper na tapong tubig. Hinang-hina na siya kaya basta na lamang niya itinapon sa sahig ang mga ginamit at tissue paper. Saka na lang siya maglilinis kapag mabuti na ng pakiramdam niya. Humiga siya ulit sa sofa. Hindi pa nagtatagal sa pagkakalapat ang likod niya roon ay may narinig siya kumatok sa pinto. Naman talaga, ano ba? Kahit umiikot pa rin ang pakiramdam niya, ay nagtungo siya sa pinto upang buksan iyon. Monty, wika niya na makita ito. Kumarap-kurap siya dahil may maliit na bahagi niyang ayaw agad maniwala na nasa harap niya ito. Sumilip ito sa loob ng apartment niya. Nagtagis ang mga bagang nito na makita ang mga kalat niya. Nagtaka siya. Ayaw ba nito ng disorganized na paligid? Tuloy ka. Asensya ka na nga lang sa bahay ko kung medyo magulo. Hindi nagustuhan ni Monte nakita niya. Nagkalat ang tissue paper sa sahig na apartment ni Kelly. Ang mga mata nito ay namumula. Alam niyang umiiyak ito. Hindi pa rin ito nakakapag-ayos ng sarili. Ang mga damit nito ay tili na nagdaang araw pa nito suot. I had kept my distance because I thought you were coping well. Was that all just a front? Huh? Nito nakalipas sa isang linggo, ay ilang beses niya ito natanaw mula sa office niya na papasok o kalalabas lamang ng office building. Katulad pa rin ito ng dati. Walang pagbabago sa behavior nito. Kung hindi pa niya alam ang tungkol sa kataksila ng boyfriend nito, ay hindi pa niya mahuhulaan na may pinagdaraanan nito.
Pero palabas lamang pala pinakikita nitong tapang at tatag. Deep inside, she was aching. Ayusin mong sarili mo, galit na wika niya. He couldn't stand seeing her like that. Kung worthy sana ang taong dahilan ay pinagkakaganoon nito, ay baka maunawaan pa niya ito. Magbihis ka. Bakit? Nagtatanong-tanong nito. Just do it. Mariing wika niya. Okay, sandali lang. Tila takang-taka ito bago pumasok sa silid nito. Matyaga hinintay niya ito sa labas. Hindi niya hahayaan na sayangin ito ang panahon nito sa pag-iyak para sa isang wala kwentang lalaki. If she couldn't do it on her own, he would help her see that she was better off without her good-for-nothing ex-boyfriend, and that there was a better man out there who was more deserving of her love. Uy mga ka-felisidad, in love si Monty kay Kelly. Ano kaya ang gagawin ni Monty? Kaya naman, abangan!